Kung magsusulat, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok yan sa korte. Tapos, yung pang-apat, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Michael Powell, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre, ayoko sila tulungan. Alam nyo, kaya umabot yun sa ilan? Tatlo? Tatlo, di ba? Kasi yung unang sinulat, basura. Basura siya. Wala siya at all any leg to stand on in any court. Yung sumunod na sinulat, basura pa rin. Yung pangatlong sinulat, yun yung kinorek na nila lahat nung basahin ninyo, yung tatlo? Actually, apat. Yung pang-apat yung lumusot eh. Yes, apat, no? Oo. Kung babasahin ninyo, yung mga una, pangalawa, pangatlo, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok yan sa korte. Tapos, yung pang-apat, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Michael Powell, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre, ayoko sila tulungan. So eto na, gumalaw na yung mga abogado, hindi pwede yan, kasi nag-antay kayo na maayos nyo yung impeachment complaint, at yun yung pinasok ninyo. Ganito din naman nangyari ngayon eh. Diba? Apat, dalawa yung pumasok. Yung pang-apat doon, yun yung gusto nila, kasi yun yung sinulat ng maayos. Yung dalawa dyan, basura. Yung isa dyan, hindi na nila papansinin yan. So, yun, December 2024 yun, diba? Ayan, may dagdag pa sila. December, tumuloy-tuloy pa pala sila. O, faked. Sino nagsasabi ng fake? Sila lang din. Yung mga members lang din ng House of Representatives, walang ibang nagsasabi na fake yan. Sila lang. No birth records. Eh ano ngayon? Eh hindi mo alam kung paano gumalaw ang intelligence operations eh. Fund abuse. Yan. May mga ganyan na sila na words na parang binubuo na nila yung kanilang impeachment. Pagkatapos nun, meron na silang February 2025. Meron na silang kailangan imbestigahan ang disallowance. Kasi pala, isasali nila yon, yung disallowance na yon. Kailangan daw imbestigahan. February 11, 2025, House must probe the Sara Duterte's 12.3 billion disallowed expenditures. Na hindi nila naisip, mas maraming disallowance ang Office of the President, ha? So kung mag-i-impeach tayo, iunahin nila ang Office of the President. Tapos, February 27, 2025, act swiftly on Sara Duterte impeachment. Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pero pagdating sa aligasyon ng flood control involvement ni BBM, tahimik sila. June 11, 2025, eto na. Nila alam saan sila lulugar, impeachment, ano ba, kapafile na lang natin ang kaso. To siya, lahat ng kaso na pwedeng i-file, i-file natin. So nag-file sila ng criminal at admin cases. Tapos, eto na. September 29, 2025. Ito na yung privilege speech
ni Senator Cheese Escudero na sinabi niya ang mastermind, si Martin Romualdez, at ginamit ang political capital ni BBM at ang promise ng for later release funds sa mga projects para pumirma ang mga congressman sa impeachment. So, yan yung buong timeline kung paano nila niluto ang impeachment. Galing sa walang ebidensya papunta sa fishing expedition, illegal na paggamit noong information sa loob ng in aid of the legislation para sa impeachment. At yung meron na talagang nagsabi na yung mga pumirma ay pinramisan ng for later release na funds. Yes, Congressman mismo, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya yan, na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagka-leche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi, paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, nasaan na yung funding namin? Election na kami. Kami din eh. Mag-i-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, lahat yon ay yan. Planado. Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya bakit namin nagsusupport